Yung ba nagamit niya? At syempre pa, kahit rainy days or maulan or bagyo or whatever man ang panahon, tuloy pa rin ang gaod at tuloy pa rin ang lamierda to the max ng Team Noise Art. For today's video ay punta naman tayo somewhere in North at uunahin natin kung may mga bagyo nga dito sa may parting Norte. And this time, daan muna tayo ng South Super Highway dahil kakain muna tayo ng almusal dito sa ating favorite hangout, ang Pancake House. At yan, at ready na ang mga, nagkapilang kami, kaping barako, syempre, sa bahay ni Kap Noe. At medyo, ay wala pang almusal. So, daan muna tayo ng Pancake House at order tayo ng pagkain natin. Syempre pa, ang beef with onions and broccoli and something else and whatever. Kung ano man ang ating almusal for today's video, ay titingnan natin ang lahat ng kaganapan. And this is all made for you guys dahil gusto naming makasama kayo sa lahat ng pupuntahan ng Noise Art Team. At syempre pa, this time mag-almusal muna tayo sa isa sa pinakamasarap na kainan dito sa South Super Highway, ang Pancake House. At talaga namang nawiwili at order to the max ang tropa. At dito ay medyo ay masarap mag-chika-chika, mag-banding-banding, lalo na pagka ganitong umagang kay ganda, ay talagang dito masarap kumain. At syempre pa, dahil paborito itong hangout ng tropa, ay kakain muna tayo this time ng almusal. At gogor na tayo sa ating mga pupuntahan pa and whenever else in northern part of the Philippines. Here we go! At syempre pa, nandito na rin tayo sa northern part of the Philippines, somewhere else in Pampanga. Tayo muna ay magbibisita iglesia at hihingi ng tawad sa ating mga nagawang pagkukulang sa ating mahal na patron ng Santa Rita, Pampanga. And this time ay kailangan muna tayong magdasal. Bago lahat, isuko muna natin ang ating sarili. Ang ating mga kasalanan ay ibikas natin ng malugod sa ating mahal na Birheng Santa Rita, at kaya natin binisita ito ay upang tayo ay makapag-aalay at panahon sa ating milagrosang mahal na Birhen, ang Santa Rita, Pampanga. At kung kayo ay gusto ring mapadako at mahilig kayo sa mga iglesia, bisita iglesia na katulad ng Noise Art, ay inaanyayahan namin kayong makijoin at pumunta sa mga ganitong lugar. At napakasarap ng feelings dahil mga spiritual values ang pinag-uusapan sa mga oras na ito. At napakaganda, kita-kita nyo naman ang 200 years old na simbahan ng Santa Rita ay napakaganda. At siyempre, papasukin natin ang taas niyan at titingnan natin yung mga what we call this kampanerang kuba. No, not kampanerang kuba. Mga kampana na malalaki na parang kuba. What I mean. Ayan. At talaga namang ang lugar na ito ay masasabi nating centennial places and the historical places of all time na pinamahaya ng ating mga ninuno o dili kaya ng mga magsikang Hapon at Amerikano or whatever else in the past years before, dahil ito ay isang historical moment sa mga oras nito. At medyo kinakabahan pa ako dahil na-excite akong makita itong mga mahal na Birhen ng Santa Rita na talaga namang iba't ibang imahe ng ating mahal na patron ng Santa Rita na nagbibigay buhay sa ating mga what we call this, mga mananampalataya sa ating pagpasyal sa mga ganitong klaseng lugar. What we call this, Santa Rita de Casco. What we call this, Casco or whatever. Ayan, yan ang imahe ng Santa Rita. Na talaga namang habang nag-i-edit ako, ay talagang feel na feel ko yung presensya ng ating mahal na Birhen dahil ang iniinom ko sa kasalukuyan ay kaping barako na paborito ng ating mga Batanggenyong kababayan. At syempre, Batanggenyo tayo. Halika na, inom tayo ng mainit na barakong kape. Ayan, patuloy pa nga ang ating mga kabarangay at ang ating tropa sa pagbisita at pag-unang-unang ng mga historical stories ng Santa Rita, itong ating pinuntahan today. At nakakatuwa naman at kahit pa paano ay talagang na-bless tayo at naisuko natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating mahal na Birhen. And sa katulad kong mananampalataya ay natutuwa naman ako dahil ito palang place naman itong pinuntahan natin ay 300 years na dito sa may Bacolor, Pampanga. And what we call this, ito nung araw ay kumbaga ay nabaha ng lahar. Alam niyo naman nung pumutok ang Mount Pinatubo, halos third floor na lang ng simbahang ito ang natira, katulad nung kay Santa Rita Church na nakita natin kanina. Yan ay lubog sa baha ng what we call this,
ng lahar. At kung natatandaan nyo, nung pumutok ang Mount Pinatubo, isa ang Bacolor, Pampanga sa viral noon na lumubog sa baha at talagang nagpilit ang tropa na marating ito. At siyempre pa hindi natin ito mararating kung hindi kay Boss Noe na siyang nagbigay pugay sa ating paglalakbay para sa oras na ito at sa mga panahong ito upang marating din natin ang kanyang narating dahil si Boss Noe ay mananampalataya. Kagaya namin ni Nakap Art ay talagang sumama kami at talagang tinignan namin at nakisama kami sa panahon na talagang pumunta naman sa lugar na ito and nag-iimot-imot pa nga dyan si Consel Tupe at para siyang si Noli Metangere. Dahil itong lugar na ito kung saan nakikita natin ay isa sa mga heritage historical sites and church places dito sa may Bacolor, Pampanga na talagang hindi makakalimutan ng ating buong sambayan ng Pilipino sa mga historiador na nagaganap dito sa ating bansa. At isa ito sa mga historiador na napanood ko na talagang sa YouTube ay ako mismo ang personal na nakakita nito ngayon. And naniniwala ako na itong ating mga kaibigang vlogger din na nagpipicture ng mga historical places dito sa Pilipinas ay talagang what we call this, naiengganyo sila. At ngayon nga ay naengganyo na rin akong bumisita at magbisita iglesia sa mga katulad nitong very, very historical places sa ating mundo ng social media. And what we call this, talagang makita ko ito, or makita nyo rin, rather, ang mga places na pinupuntahan namin sapagkat ito'y pangako ko sa inyo na hanggang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ay ang lahat ng ating mararating ay mararating nyo rin. Sapagkat ako'y naniniwala na when you share, you bless. Kaya ito lang ang paraan ko ma-bless sa inyo or ma-share dahil ako naman ay alam nyo ng mga isang hamak na vlogger lamang or isang journalist. At sa pamamagitan nito, katulad ng ating mga iniidolo sa social media, ng mga journalist din, ay sa pamamagitan nito yung maibahagi ko ang aking karanasan at pagpasyal sa mga lugar na ganitong ka-historical at upang maramdaman nyo rin ang nararamdaman kong pagkamangha or ipaghanga sa mga lugar na i-build up ng ating mga ninuno ng araw or ng mga himagsikang mga mandirigmang dayuhan dito sa ating lugar. At hindi man Pilipino or Pilipino man ang katulong sa paggawa ng lugar na ito, ay ako'y nagpapasalamat at sila ay naging bahagi at naging bahagi na tayo upang maisakatuparan ang istorya ng mga vlogs na katulad nito, ng mga report na katulad nito na hindi natin akalain na ito pala ay 300 taon na talagang ay pinamumugaran ng masalimuot na pangyayari or ng busilak na pangyayari or whatever mang pangyayari ang naganap sa lugar na ito. Ang importante ay masaksihan natin at masaksihan ninyong lahat kung ano ang nasa paligid ng ating iba pang parte ng norte ng Pilipinas. At ito nga, ang Bacolor, Pampanga Church ay isa sa mga bahagi ng ating pinuntahan na talaga ng mga itong parting ito ay talagang kamanghamang at talagang kaiga-igaya at talagang iniidolo ko ang mga gumawa ng ganitong klaseng structures na talagang nakakabilib at nakakamangha. And napaka-talento nila or talagang napaka-advance ang kanilang pag-iisip upang maisakatuparang i-build at magawa ang ganitong klaseng structures. And talaga naman sa pamamagitan ng mga ilaw na yan na talagang sumisinag sa mga lugar na ito ay talagang nakakamangha. At ito nga Santa Rita images dito na makikita natin at ang Santa Rita lugar na ito na church or whatever ay talagang pinagpala ang ating mga mananampalatayang pumupunta rito sapagkat sila mismo ay nakikibahagi or sineshare nila ang kanilang mga karanasan kung paano sila pinagpala. And syempre, isa ako sa mga naniniwala at ay naniniwala hindi man sa himala kundi sa mga benefits ng pagpasyal sa mga lugar na ito, kaya naengganyo rin ako. And this time naman ay umikot pa tayo sa iba pang parte ng mundo ng norte. At this time, nandito naman tayo sa Hermosa, Bataan, kung saan may nilakad at sinamahan natin si Boss Noe diyan sa lugar na yan. At isa rin siya sa mga mananampalataya ng lugar na yan kung saan 300 taon nang lumubog sa lahar. At talagang in mga panahong iyon na nag-iigting ang bulkang Pinatubo, ay dito lahat bumagsak ang mga lahar kung saan ang third floor nito
na nakikita natin sa kasalukuyan ay isa sa mga bahagi ng lumubog na church na ito sa May Bacolor, Pampanga na 300 years na pala ito at talagang kamangha-mangha at hindi ako makapaniwala. Kaya lang ako naniniwala ay sa mga historiador na nakasulat doon, nakatala doon sa mga nakasulat sa istorya ng simbahan na yan. Talagang ito pala ay third floor na at kamangha-mangha at sapagkat ito ay parang isang iginuhit or what we call this is an art sign of devotees who believes in God and who believes in miracles. At naniniwala ako na ang mga lugar na ito ay pinagpala kaya tayo ay ay nakikibindisyon o nakikibahagi o ay nakikiisa sa pakikidalamhati ng mga nakaraang historya ng ating mga nakaraang panahon. At dito mo lang marirealize na talagang bilang isang Pilipino, dapat mo pala talagang malaman at dapat nating malaman mga kabarangay at kababayan dito sa Pilipinas na ito ring simbahang ito sa May Bacolor, Pampanga ay binuhusan din ng napakadaming kita nyo naman yan na ibahagi ng third floor na bintana na yung papasukan natin ng isang malaking mataas na simbahan at sa dami ng lahar na naibuhos diyan, yan na lamang ang natira. At samahan nyo rin akong pasukin natin, halika, papasukin natin this time ang ang 300 years historical church itong pinuntahan natin, papasukin this time. Kung sa Nagcarlan, Laguna ay may underground cemetery, dito naman sa Bacolor, Pampanga ay may underground church na talagang kamangha-mangha at talagang nakakapangilabot pasukin, lalo na't kung ikaw ay isang believer in God. Dahil naniniwala ako na itong mga bagay na ito ay itinalaga at pinahintulot ng Panginoon upang magising ang lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesus at sa ating Panginoong Maria at sa ating Diyos Ama na talagang tayo ay panahon na upang ay magbukas palad at magbukas isip sa lahat ng ating mga ginagawa dito sa lupa. At bilang isang nilalang na naniniwala sa mga himalang ito ay nakikisampalataya sa mga oras na ito, kasama natin ang Team Noah's Ark na naniniwala tayo na itong mga nakaraang panahon na hindi pa tayo nabubuhay at hindi pa tayo sinisilang sa mundong ito, na ang natitira pa lang natin ay ang mga ninunong iyan na ay nag-build up or tumulong sa paggawa ng mga istrukturang ito ay kamakamangha at talagang nakakahanga ang kanilang mga galing at talento sa paggawa ng isang building na katulad dito, mga istrukturang ito na talagang hindi natin akalain na ito pala ay maisasagawa ng ating mga ninuno or ng mga dayuhang Kastila or whatever man ang gumawa or whoever man ang gumawa ng mga istrukturang ito ay talagang iniidolo ko sila at idolohin dapat natin sila sapagkat sila ang may ideya kung paano ginawa ito, katulad itong Black Nazarene na nasa harapan natin at dinadaanan natin. Itong mga kahoy na ito na mga ay mga antik na iginawa pa nung unang panahon ay kamangha-mangha at maaamoy mo rin yung ay aroma noong what we call, hindi aroma, yung amoy or what we call this parang kahoy na sinukuan or whatever this yung mga wood tree na katulad sa ibang bansa ay maaamoy natin yung busilak ng amoy ng kanilang aroma sa pagiging isang lumang kahoy. Katulad nga sa bansang Dubai na pinanggalingan ko, yung pabango na what we call this yung pausok nila, yung kahoy na sinusulong nila, ganyan ang amoy at ito ay talaga nagbibigay spiritual na healing para sa ating karamdaman kung meron tayong karamdaman. At sa paniniwala ko na kapag ikaw ay nasa lugar na ganito ay talagang ikaw ay mahihil sa pamamagitan ng iyong taus-pusong pagdalangin at ang mga istorya ng lugar na ganitong pinagpala at kumbaga pinagdaanan ng panahon na ganito at ito dating lumang simbahan na mataas na lumubog sa lahar, ay ito ang istorya kung paano natin malalaman at maisa sa kwento natin sa ating mga susunod na lahi pang mga kabataan na hindi inabot ang ganito mga pangyayari, na ito ay may sasabi nating isang napaka heritage or legendary story na ikangay makapagbibigay kaunawaan sa ating mga nakaraan panahon dito sa ating bansang Pilipinas. Sapagkat ako'y naniniwala na bilang isang Pilipino, marami pa tayong dapat alamin upang tahakin natin ang landas ng mga nakaraang panahon at ikangay maibahagi natin sa mga susunod na lahi pa at susunod na henerasyon kung ano ang tunay na pangyari na ganap nung unang panahon. At ito nga, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon at tayong lahat ay dapat magpasalamat
sapagkat nasasaksihan pa natin ang mga ganitong istruktura na kailanman ay hindi pa natin nakikita sa ating panaginip. At sa pamamagitan ng report na ito ng aking vlog ay nakikita natin kung paano ito nagsimula at kung paano ito namulat sa ating diwa na ganito pala ang mga istorya ng ating mga pinagdaan ng panahon nung nakakaraan pa at hindi pa tayo isinisilang or hindi pa tayo nabubuhay sa mundong ito. And nagpapasalamat tayo sa social media. Sa pamamagitan ng social media at makabagong teknolohiya ay nakikita natin kung paano tayo nagsimula bilang Pilipino at kung paano tayo naging bahagi ng mga istoryang ganito na nagaganap sa kasalukuyan at sa mga darating papanahon. So itong simbahang ito ay dati ganito na dinibuho ng ating mga arkitekto at ng ating mga national artists na sa kasalukuyan ay mamamangha tayo sapagkat ito ay lubog sa baha ng lahar ng araw at yan nga ay bintana pa at third floor pa, parte ng bahagi ng simbahang iyan dito sa may Bacolor, Pampanga, na kasalukuyan ay tinatapakan na natin at naging istruktura na mamamangha ka kung paano ito lumubog sa mahiwagang what we call this lahar na bumuhos magmula sa bundok at bulkang Pinatubo. So yan lamang po ang report natin today mga kabarangay, and sana po ay nagustuhan ninyo ang mga pangyayaring katulad nito at ako po ay natutuwa at naging bahagi kayo ng ating istorya sa oras na ito. At hindi po dito nagtatapos ang kwentong ito sapagkat pinasok pa rin ho natin yung dalawang bells na iyan kung saan what we call this, iyan po ang simbahan ng Bacolor, kung saan makikita natin iyang mga kalembang na iyan o malaking kampana o panahon pa ng Kastila, Hapon or Amerikano. Nakalagay diyan, hindi ko lang bahala nyo nang i-zoom yung camera kung saan ko kinukunan at makikita nyo dyan sa bilang na bilang pa lamang ay 300 taon na ho. Tinuos na namin ng team kung ilang taon na ho iyang kampanang iyan na kumakalembang nung araw at hanggang sa kasulukuyan. Yan ho ay 300 taon na at ako'y humahanga sa gumawa at what we call this, nagmolde ng kampanang iyan, talagang napakatigas. Hindi man ho bronze or whatever na bakal ho yung klaseng bakal na yan, pero talagang solido ho yung bakal na yan. At tinataginting namin ay napakatinis at napakadagundong ng kanyang tunog. At yan ang basahin ninyo at i-zoom ninyo kung saan man kayo naroroon ngayon at nanonood, i-zoom nyo yung screen at malalaman nyo kung paano ginawa yan or kung sino ang gumawa niyan. Hindi ko lamang maibahagi sa inyo sapagkat ay habang kinukunan ko ang video na ito ng kampanang iyan na talagang inukit ng panahon at talagang nagdaang panahon, hindi ko malaman kung Kastila at Hapon or what we call this, kung ano pang panahon iyan ng digmaan ng araw na ipinamugaran ng mga sundalo nung panahong himagsikan ay hindi ko alam. And this time naman ay ilalabas na tayo diyan at papasok na tayo dito sa ating panandali ang pag-alis ng ating gutom. At papasukin naman natin ang Only Foods and Only Drinks. Diyan sa may what we call this, saan ba lugar to? What we call yun, sa lugar ng Kabalen, what we call this, kasi hindi naman tayo taga Pampanga at tayo lang dito. Kita nyo naman ang mga pagkain na yan na iba't ibang klase ng putahin ng ating mga magagaling na Pilipinong Pampanggenyo na nagluto ng mga pagkain ito na talagang eat all you can, eat all you drink. At talagang napakasarap ng lutong ito. At talagang mararanasan nyo na talagang yun ang mga native foods na yan ay makakain ninyo ng fresh na fresh sa inyong harapan all the way from your table. At ang pagkain pong iyan ay talagang matatakam kayo dahil iyan ay siguro yung ating mga ninuno na nagluto pa niyan or nakatuklas ng lutuing iyan ay binabahagi lamang sa ating makabagong henerasyon ang mga pagkain iyan na unlimited only foods and only drinks at kung ano man ang gusto nyo. Basta yan ay medyo pricing nga lamang ang order ng bawat isa. Kung hindi ako nagkakamali ay 400 ang bawat isang plato. Ay 11 kaming kumain diyan. Kaya tuusin nyo na lang kung magkano ang pagkain diyan. Pero para sa akin ay napakamura pa rin niyan. And what we call this, affordable pa rin bilang isang Pilipino. Dahil unlimited ang pagkain diyan. Kung anong gusto nyo kainin ay kainin nyo na basta kayo ibabayad ng 400 pesos. At bilang isang Pilipino ay ako'y naaaliw at nagiging bahagi kayo ng ating kulturang Pinoy sa mga oras na ito.
At syempre pa ang what we call this, ang halo-halo ay hinanap ko diyan pagkatapos kumain, sapagkat ako'y naniniwala na tayo mga Pilipino, pagkatapos kumain or kahit mainit ang panahon or malamig man ang panahon, gusto nating maghalo-halo, sapagkat ako'y Pilipino, Pilipino rin kaya maghalo-halo tayo. Kaya ang tropa ay aliw na aliw sa pagkain sa mga oras na ito, at may mga sinabawang pa nga diyang nilagang baka, at ika nga ay may mga katang or crabs, seafoods. Siyempre, hindi mawawala kalderetang manok, ang ating mga lechong baboy, and what we call this, kahit ano, basta pagkain Pilipino, nandyan nyo ho at mararanasan nyo dyan sa may parting, what we call this, Pampanga, kung saan man yan, at hindi ko na matukoy kung saan ho yan, nakalimutan ko no. Sa dami ng pinuntahan natin sa araw nito, yan ho ang tinatawag na only foods, only drinks, or whatever you need, nandyan ho lahat ang masasarap na pagkain. Kaya shoutout to sa lahat ng mga taga-resto na yan, na kinainan namin kanina sa araw na ito, at napakasarap po talaga and recommendable. You're the boss talaga mga kabarangay at mga kagilo diyan sa ating pinuntahang kainang yan. At ayan ho, at tayo ho ay medyo aalis na at babalik na ho tayo sa ating lupang pinanggalingan, ang Batangas. At nagpapasalamat ho tayo sa ating sponsor, ang Team Noe at sa mga sandaling ito, and tayo ho ay babalik na sa ating lupang sinilangan. Bagamat na magkakaliho ho tayo ng lugar, magkakaiba ho tayo ng lugar kung saan tayo isinilang at ipinanganak at lumaki bilang isang tao, mananatili pa rin ho tayong iisang diwa, iisang lahi, iisang Pilipino. Thank you so much for watching and see you on my next report again.